napakaganda kasi mga kababayan ng pinag-uusapan dito. Ang topic kasi dito yung about impeachment. Kasi tulad nito na andi dito etong si Attorney Kaloy Zarate mga kababayan, EVP ng Bayan Muna Party List. Eh di ba yung Bayan Muna, yung isa sa magpo-file ng impeachment complaint laban po dito kay Sara. So ngayon pakinggan po natin ito nakita nating live galing po sa Press 1 PH. Ikine-credit po natin sa kanila yan. Kanila po yan, hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin. Na ginamit na palabigasan ng mga Duterte. At ngayon nga, dahil wala nang parmali, wala na yung pogo, wala nang confidential fund, natutuyo na ang sources ng pondo ng mga Duterte. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, yung inaasahang pera ng mga Duterte, unti-unti nang nawawala. Bakit mga kababayan? Ang pogo nakabana. Yung formally mga kababayan, wala na. And then mga kababayan, yung confidential funds na inaasahan ni Sara, nawala na. Kaya nga nanggalaiti sila. Ibig sabihin, yung mga resources, yung mga sources ng pinagkukunan nila ng kanilang marangyang buhay, di umano mga kababayan, unti-unti nang nawawala. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kaya tingin ko, sinasabi ni Pangulong Marcos na Pasensya na kayo ha, medyo nagdo-double yung salita niya dito, pero intindihin na lang natin. ang important na si Vice President Sara Duterte. Ang ginamit nga niyang idiom yung storm in a teacup, dahil parang sinasabi niya na si Vice President Sara Duterte putak-putak doon sa pinapalaking mga bagay na wala namang kahalagahan. No? So, tignan natin sa susunod kung darating nga yung sinasabing impeachment, no? Kasi parang si Pangulong Marcos ayaw-araw pa impeach si Sara eh. O baka naman gusto lang niya magkaroon siya ng isang image na he is above the fray, no? Hindi siya nakikialam dyan, no? At pinapabayaan niya ang Kongreso at ang at ibang tao na mag-file ng complaint kay Sara, no? Ang alam ko, Kasi mga kababayan na nakikita ko talaga dyan, naging matalino lang si PBBM doon sa sinabi niya. Bakit mga kababayan? Kasi expected na ng Pangulo yan. Pag may nagpa-impeach dito kay Sara, sasabihin ng mga taga-suporta niya, ang nasa likod niya ng presidente. Kasi buhat nung pinagbantaan ni Sara ang buhay ng presidente, uminit yung usapin ng impeachment laban sa kanya. So ngayon, tama lang yung sinabi ni PBBM at yung naging opinion niya. Kasi unang-una, opinion lang naman po ni PBBM yon. Hindi siya nag-uutos na itigil yung investigasyon. Hindi siya nag-uutos na wag ipa-impeach etong si Sara. Ang sabi ng presidente, sa aking palagay, ang opinion ko lang, wag nang pag-aksehan ng panahon etong impeachment nitong si Sara. Kasi nga, etong si Sara ay hindi naman importante. Kaya nga mga kababayan, opinion po ng presidente yun eh. Opinion niyang personal yon. So ngayon, etong bayan muna mga kababayan at yung mga magpo-file ng impeachment complaint laban po kay Sara, mismong nagpahayag din naman na sinasabi nila na labas ang presidente dyan. Walang pakialam ang presidente kung gusto naming mag-file. So ibig sabihin mga kababayan, yung sinabi ni PBBM, opinion niya yon na expected na niya sa huli, nasisisihin siya. Sasabihin sa kanya na siya ang nasa likod ng lahat, kaya may impeach etong si Sara. Kaya naging matalino lang ang presidente natin. At siguro alam din naman ni PBBM na ipagkakalat yung sagot niyang yon. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Grupo nila kung Kaloy ay naghahanda ng article of impeachment. No? Doon, kailan ba nyo ipapile itong kaso nyo? O ayan, eto ha, tinatanong na etong si Attorney Zarate mga kababayan ng Bayan Muna kung kailan nila ipafile yung impeachment laban dito kay Sara. Tama ka mo. Inano naman yan, in-announce na ng aking mga kasamahan, no? Lalo na sina former congressman, kasamahan ko sa Bayan Muna, si Teddy Casino na siya ring tagapangulo ngayon ng Bagong Alyansang Makabayan na talagang seryoso, itutulak pa rin nila. At yung mga kasamahan natin na nasa Congress, no, yung Makabayan Bloc, sina Congresswoman Franz Castro, Arlene Brosas, and Raul Manuel, no, na
In fact, binatikos nila yung naging tindig na yan ni Pangulong Marcos, no? Dahil para mong sinasabi na hindi maging accountable yung mga opisyal na katulad ni Vice President Sara at by extension pati siya, no? Si Marcos mismo, dahil ang usapin dito pondo ng bayan, yung confidential funds, no? Hindi, kasi yung kay PBBM nga, opinion niya lamang yon. Mga kababayan, opinion niya yon. So kung gusto mag-file ng impeachment complaint ng bayan muna, mag-file sila. Ganun lang kasimple, mga kababayan. Alam naman natin saan nanggaling din yung confidential funds. Katunayan, mas malaki nga yung confidential funds ni President Marcos, no, na ito yung binubukas ngayon ng usapin sa confidential funds. Talagang mabusisi na siya, no, nasisilip na siya. At tama rin yung panawagan ng lahat ng marami na hindi pwedeng busisihin natin yung confidential fund lang ng isa at magpikit tayo doon, magbubulag-bulagan tayo doon sa iba. No? So, but for now, ito yung nakasalang, no? Na kailangang maging maniningil lang tayo. No? Dahil wala namang ibang, ang nakalagay lang kasi talaga sa Constitution para maging accountable sila is through the impeachment process. For now, no? So yun ang tingin ko ang dapat gawin. Hindi ko naman pwedeng pangunahan yung mga kasamahan ko, but ayan, tama yun, pinaghahandaan yan at at the proper time probably it will already be filed, no, para matanggap na ng Committee on Justice ng House at uusad ito. Di ba? Pero kung sa tingin niyo ba, Ibig sabihin, itutuloy talaga nila yung pagpapile ng impeachment complaint laban po dito kay Sara. Yun yung bottom line dyan. Itutuloy nila yan. may oras pa para sa impeachment? Teka. Tingin ko, kung talagang si-serious to, kasi ano yan, Mox, may takdang oras na inilagay sa ating saligang batas at maging doon sa rules of impeachment ng House. No, hindi nila pwedeng itabi muna yan. So kailangan, pag may nag-file ng complaint at may nag-endorse nito, uusad na talaga yung complaint. Ang maganda kasi dito, mga kababayan, pag nag-file, etong bayan muna ng impeachment complaint, willing mag-sponsor, mga kababayan, etong si Congressman Franz Castro. Di ba mismong binanggit nga niya? Kaso nga lang naka-copyright yung video natin na yun eh. Kaya kung mapapansin nyo, putol-putol pag pinapanood nyo. Pero mismong binanggit doon ni Congressman Franz Castro na kung sakasakali na may mag-file na etong bayan muna at saka yung iba't ibang individual na nagsama-sama para ipa-impeach etong si Sara, handa niya itong tindigan sa Kongreso, sa Kamara, mga kababayan. Handa siya mag-sponsor dito para umusad na etong impeachment complaint laban po dito kay Sara. Yun yung maganda dyan. Kung sakali na magpa-file na ng impeachment complaint etong bayan muna, naandya dyan sa Kamara si Congressman Franz Castro na handang tindigan yan. Kaya nga magtutuloy-tuloy yan, mga kababayan. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Tingin ko mo, meron pang time ng ni BBM, yung mga DDS, na naubusan na ng pondo, etc. Totoo na yung Ito, pakinggan nyo yung sasabihin ni Sir Ronald Aliamas, ha. Pakinggan nyo yung sasabihin dito. Sa pool dito yung mga DD shit. kanilang political base ay naubos. Totoo na yung kanilang approval ratings ay bumababa dramatically sa lahat ng surveys. Pero hindi totoo na nauubusan sila ng resources. Kung i-monitor mo yung social media, baha ngayon. Baha ngayon ng mga DDS sa social media. Tama. TikTok, Instagram, X, etc. Mga vloggers. Nandito sila, Ronald, ngayon, nanonood. Buhay na buhay. Ibig sabihin, nabuksan yung gripo. Kung yung gripo na yan ay galing sa isang dayuhang superpower, ay wala naman akong naisip pahiwatig. No? Pero yan ay bumukas yung gripo. Kaya yung mga nagsisimula sila mag-mobilize, may pondo yon. Tapos merong isang malaking grupo na naghahandang mag-mobilize kung matutuloy yung impeachment. Ngayon, mga kababayan, eto ha. Alam niyo ba yung sinasabi dyan ni Sir Ronald Liamas? Di ba kayo nagtataka? Bakit bumabaha ng vlogger ngayon sa mga DD shit? Bakit mapa TikTok, mapa YouTube, mga kababayan, ang dami nila? Kasi malaki yung ganto nila, yung financer nila, mga kababayan. Sobra ang baha ng nagpipinansa kanila. Sobrang dami ng ganon.
Sa tingin nyo, sino ang nagpifinance sa kanila, mga kababayan? Kasi kung titingnan nyo, kung i-analyze nyo yung sinasabi dito ni Sir Ronald Llamas, isang bansa na may superpower, yung nagpifinance ng pera, mga kababayan, dito po sa mga DD shit na ito, ng mga pro-China. Kaya nga mga kababayan, tingnan nyo di ba kayo nagtataka, araw-araw nadadagdagan sila ng vlogger na tumitira sa gobyerno? Samantalang ang kalaban nila, kukunti lang, kami mga pro-government vlogger. Tapos sasabihin pa nila, mga bayaran pa kami, iilan na nga lang kami. Mga kababayan. Tapos sila, sobrang dami nila. Kasi nga, malaki mga kababayan, ang pera na bumabagsak sa kanila. Kaya nga kung makikita nyo, ganun na lang kadaling magpahakot ng mga tao, ng mga supporter para mag-rally dyan sa EDSA. Kasi nga, malaki, mapera yung nagpipinance sa kanila. Ano po, ngayon, ipagpatuloy pa natin. Itong malaking grupo na ito ay dati na itong nagmo-mobilize ng panahon ni ERAP, no, etc. Kaya merong gripo, merong resources na dumadagsa ngayon. No? Yan yung namo-monitor ko. Hindi totoo Ayan. na wala silang resources. O, di ba mga kababayan? Tama itong sinasabi ni Sir Ronald Llamas, napakalakas ng resources nila ngayon para pabagsakin ng gobyerno. Napakatindi ng nagpipinance sa kanila ngayon. Kaya nga, yung mga supporter dito na nagtataka kung bakit bumabaligtad, yung ibang mga pro-government vlogger, sinasabi nila, Marcos loyalist ako. Sinasabi nung nakaraan, mga kababayan, bumabanat-banat pa sila kay Digong, pero kalaunan, ilang araw lang, ilang buwan lang, na kababanat kay Digong, mausisaan mo, na andudo na, pinagtatanggol na si Sara. Kasi mga kababayan, may bigayan talaga sa kanila. Di umano. Talagang kung titingnan natin, kung i-analyze natin na itong sinasabi dito ni Sir Ronald Llamas, possible na malaki ang katotohanan na totoo yan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. No, at this point. Lalo na kung i-monitor nyo ang social media. Kaya mahalaga yung sinabi ng Kongreso ng isang araw, kahapon o kanina, na sila ay isang independent na body na kung may mag-file ng impeachment, kailangan nilang tignan kung ito ay sufficient and form at kailangan nilang pagbotohan. Tama! Kaya ang tingin ko ay hindi totally kontra yung presidente sa impeachment. Sa isang kamay, Sabi dito, China pinanserve nila po. Sino ba makikinabang kapag napabagsak ng mga Duterte si PBBM? Sino ba makikinabang, mga kababayan? Sino ba ang nagsusulong at iniaalok ang Pilipinas na gawing probinsya na lang? Kanino ba iniaalok ang Pilipinas, mga kababayan, para gawing probinsya nila? Di ba sa China? Kaya nga ito lagi nating sinasabi, sana wag magpadala yung ating mga militar, mga kababayan, sa mga drama ng mga pro-China. Kasi yung mga pro-China yan, gagawa talaga ng matinding drama yan para makuha yung simpatsya ng publiko at ng ating mga militar. Mga kababayan, so kung magpapadala ang ating mga militar, lalo na ang ating mga kababayang Pilipino sa mga drama ng mga yan, baka mausisaan natin, etong Pilipinas ay probinsya na talaga ng China. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. niya, dumidistansya siya. Dahil ayaw niyang magmuka na yung presidente pinapa-impeach yung vice president. Ayaw niya na yung adverse effects ng impeachment ay tumama rin sa kanya. Kaya dumidistansya siya. Pero Tama. sa isang kamay niya, binibigyan niya ng blessing yung impeachment. At ito makikita natin next week kung yung impeachment ay magtutuloy at makakakuha ng 30%. Hindi pwedeng makakuha ng 30% sa Kongreso nang walang blessing ng presidente, nang walang blessing ng speaker. Kaya the truth of the pudding is in the tasting. Makikita natin yan next week. Kung wala talagang kinabukasan yung ipa-file na impeachment na 2 o 3 grupo na magpa-file na i-consolidate, ay pwedeng tama yung naging statement ng presidente na Tama. ayaw din ng impeachment. Pero kung magpo-proceed ang impeachment, no, na tingin ko ay magpo-proceed, then yung isang kamay niya ay binigyan niya ng blessing. No? Dumistansya lang siya para hindi masabi na siya mismo ang nag-instigate ng impeachment. O kasi alam ni PBBM, mga kababayan niya, nang palalabasin ng kabilang kampo. Siya ang palalabasin na nagbibigay basbas at nag-uutos para ipa-impeach etong si Sara. Kaya tama lang yung ginawa
ng ating presidente na dumistansya siya dun sa usaping impeachment laban dito kay Sara. Gaya nga ng sabi ni Sir Ronald Llamas, ang Kongreso, mga kababayan, hindi nila pwedeng pigilan kung sino man yung gustong mag-file ng impeachment complaint. At kita nyo naman yung sinabi ng ating presidente, opinion po niya yon. So ngayon, mga kababayan, naging matalino lang si PBBM sa mga binibitawan niyang salita, unlike kay Sara na padalos-dalos. So yan, maliwanag mga kababayan na yung sinabi ni Sir Ronald Llamas patungkol po dyan, mga kababayan, sa impeachment na yan, na possible na magtuloy or possible na tuluyan talaga nitong bayan muna at saka nung iba pa na magpa-file ng impeachment complaint laban dito kay Sara, mga kababayan. Ibig sabihin, tutuluyan talaga nila etong si Sara para ma-impeach. So ngayon, punta naman po tayo dito sa napag-usapan natin kanina kasi sinasabi, fake news daw yung binabasa natin about dun sa pagtulong ni PBBM dyan po sa may Isla Puting Bato na kung saan may mga nasunugan, mga kababayan. Puti na lang, nakakita ko ng balita. Kasi sabi ko naman po sa inyo, hindi tayo maglalabas dito ng mga fake news. Hindi tayo maglalabas dito ng mga balita na wala tayong backup na resibo. Kasi mahirap na, mga kababayan, na i-feed kayo ng fake news, hindi naman tayo didishit. Hindi naman ako katulad ng mga DDS vlogger at ng mga banatae na papakainin yung utak nyo ng fake news. So ngayon, pakinggan natin etong nakita nating balita. Ito, binasa ko na to kanina, pero tatalakayin ko pa rin ulit. So i-play na po natin. Bongbong Marcos sa mga evacuation center sa Tondo na tinutuluyan ngayon ng mga nasunugang residente. Pakiusap niya sa Manila LGU, wag sanang abutan ng Pasko doon ang mga bakwit. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Mag-iisang linggo na sa Delpan Evacuation Center ang mga residenteng nasunugan sa Isla Puting Bato sa Tondo noong November 24. Higit 2,000 pamilya ang nawalan ng tahanan. Kabilang dyan si Nanay Vilma at 5 niyang anak. Ang hiling nila sa Pasko, wala po kami nailigtas po. Katawan lang po namin ililigtas po namin. Wawa naman sila. Bigyan ulit ang bahay. Kung ginagawa ng mga DDSet kaysa mag-rally kayo, bakit di na lang kayo mag-ambagan para tulungan yung mga kababayan natin? O bakit hindi na lang ninyo kausapin si Sara na bawasan naman yung confidential funds para nang sa ganun, maibigay naman dito sa mga nasunugan kung talagang may puso siya. Gamitin naman yung pera. Diba, mga kababayan? So ipagpatuloy pa natin. Mga gamit, para yung nawala po sa amin, may balik lang po. kaninang umaga personal silang binisita ni Pangulong Bongbong Marcos kasamang Department of Social Welfare and Development o DSWD para mag-abot ng tulong sa mga nasunugan, gaya ng food packs, sleeping mats at tig 10,000 pisong ayuda. Talaga sa ngayon ay ang pangangailangan ay matayo ulit ang mga bahay. Inutos din ni PBBM sa lokal na pamahalaan ng Maynila na bilisan ang pamimigay ng tulong para hindi naabutan ng Pasko ang mga bakwit. Pag kayo ay hindi pa namin nauwi, pagdating ng Pasko, ako ay pupunta rito, magpapaparte, magme-Merry Christmas tayo sama-sama. Inatasan na rin ng Pangulo ang Department of Health na bisitahin ng mga nasunugan lalo't may mga bata at senior citizens sa evacuation center. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Ayan na, baka sabihin ng iba, fake news na naman. Ayan o, nasa sa balita na, yung tinalakay natin kanina. Buti na nga lang mga kababayan, si Mayor Hani Lacuna full support kay PBBM. Ano po, kasi kapag yung LGU kasi mga kababayan ay kumikilala ng presidente, mabilis kasi yung trabaho para tugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayang Pilipino na apektado. Katulad nito, apektado ng sunog, mga kababayan, at ng kung ano pa mga sakuna. So ngayon, kung mapapansin nyo, bibihira kasi sa isang presidente ang bumababa at personal na sinisilip ang kalagayan ng mga kababayan po nating Pilipino. So ngayon, ayan mga kababayan, maliwanag naman, sinabi ng presidente, hangad diyan na mabigyan ulit ng bahay yung mga nasunugan, mga kababayan, at maiuwi sa kanilang mga tahanan. Dahil kung hindi nila magagawa yan, mismong si PBBM na nagsabi na pupuntahan niya itong mga tao dito at dyan siya magdidiwang ng Kapaskuhan.